Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Diyos ay naroon, walang alinlangan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiya rin. Malaya tayong makapipili kung si Jesus ba ang ating mamahalin o mas nais nating lumayo sa Kanya, sapagkat ang kalayaan ay tanda ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya naman sa mga pagkakataong malaya nating pinili ang kasalanan, halina't ang mga ito'y ating pagsisihan. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga'y nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko at balbas. Gayon din ang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pangdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko ay hindi mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mangangasbang maghabla sa akin. Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ako'y iyong dinggin, sa panahong iyong ibigin. Tayo pong lahat. Poon ako'y iyong dinggin, sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi. Napahiyang lubos sa pagkausyami. Sa mga kapatid, parang ako ay iba. Kasambahay ko na ay di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Poon ako'y iyong dinggin, sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako ay magutom, ang dulot sa akin ay mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Poon ako'y iyong dinggin, sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos aking aawitan, dadalakilain ko at pasasalamatan. Kung makita ito ninyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang mga kailangan, lingkod na bilanggo ay di nalilimutan. Poon ako'y iyong dinggin, sa panahong iyong ibigin. Magsitayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Nagpupuri kami sa iyo, Hari namin, Jesucristo, ang Puri ka, Kordero, sa katubusan ng tao, ayon sa krus ang buhay mo. Sumainyo ang Panginoon. at Ang sumayin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano pong ibibigay ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong,
Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Sumagot siya, pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang pinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras, ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at tinihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus, kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangungusap si Jesus, sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa-isa'y nagtanong sa kanya, ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao at ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo. Ang totoong pagmamahal ay pagmamahal na hindi namimilit. True love doesn't coerce or force people to love. Ito ang pinatutunayan sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Marami siguro ang nagtataka, pwede namang pigilan ni Jesus si Judas. Napakaraming pagkakataon na pwedeng pigilin ni Jesus si Judas sa kanyang gagawing pagtatatwa. Pero parang bakit? Pero tila hinahayaan lang ni Jesus na gawin ni Judas ang dapat niyang gawin o ang gustong gawin ni Judas. Ibig sabihin ba, ginagamit lang ni Jesus si Judas para mangyari yung kalooban ng Diyos na siya ay magpakasakit at mamatay? Kasi ang susunod na tanong doon, bakit? Si Judas lang ba ang pwedeng magtatwa kay Jesus? Kahapon narinig natin, pwede rin naman si Pedro. O kaya, kung gugustuhin ng mga Pariseo at Eskriba na siya sa dakpin, marami silang pagkakataon para gawin yun. Pero bakit sa pamamagitan pa ni Judas? Minamahal ko mga kapatid, hindi gusto ni Jesus na mapahamak si Judas. Pero, hindi rin gusto ni Jesus na pilitin si Judas na sumunod sa kanya. Dahil kung totoong nagmamahal si Jesus sa kanya, hahayaan lang ng ating Panginoon na gawin ni Judas ang gusto niyang gawin. Sa kanyang paniniwala, na kagaya ng ama ng alibughang anak, magiging matibay kay Judas yung pagmamahal na ipinakita sa kanya ni Jesus. Na kahit na siya'y madapa at itatwa niya ang Panginoon, may babalikan pa rin siyang maestro. Kung matatandaan ninyo yung kwento ng alibughang anak, di ba? Hindi rin naman siya pinigil ng kanyang ama kahit alam niyang ikapapahamak ng kanyang anak yung gagawin niyang desisyon. Pero alam niyo yun, kapag yung taong nagmamahal sa'yo, hinayaan kang gawin kung ano yung dapat mong gawin o kailangan mong gawin o gusto mong gawin, pag nagkamali ka at napatunayan mo sa sariling mali pala yung desisyong malaya mong ginawa, di ba, babalik ka doon sa taong alam mong hindi ka pinigil dahil mahal ka. Oo, nakakahiyang bumalik, pero pwede kang bumalik, lalo na kung matibay sa'yo, na mas magiging matimbang sa taong ito yung pagmamahal niya sa'yo kaysa sa pagkakamaling ginawa mo. Diba? Tayo, nung mga bata siguro tayo, no? Tumatakas pa tayo sa magulang natin, makapaglaro lang tayo sa labas. Pero di ba pag nadapa ka, di ba pag may umaway sa'yo, saan ka babalik? Uuwi ka sa magulang mo na sinuway mo din. Naniniwala si Jesus
na magiging matimbang ang pagmamahal ni Judas sa kanya. Kaya kahit magkamali si Judas, meron pa rin siyang uuwi ang maestro. Yun nga lang, alam natin ang kwento, hindi naman na-realize ni Judas yon. Nakalulungkot isipin na binigyan siya ng kalayaan ng Panginoon na gawin kung anong gusto niyang gawin. Subalit, sa pagpili niya ng kanyang gustong gawin na itatwa ang Panginoon kapalit ng 30 pirasong pilak, naging bihag naman siya ng awa niya sa sarili niya at hindi niya pinili na bumalik sa awa ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid, matututunan din natin ngayon sa Ebanghelyo na malaya nating pinipili ang pagtalikod sa Panginoon. At wag nating sabihin si Judas lang ang pumili ng pera kaysa ang Panginoon. Maraming pagkakataon din, pinipili natin yung pera kaysa sa Diyos. Halimbawa, yung ating Sunday Mass obligation. Minsan, mas pinipili natin yung mga pagkakaperahan natin kaysa magsimba. Tama o mali? Di ba? Minsan, mas pinipili natin yung mga bagay kaysa sa ating ugnayan sa Panginoon o kaya sa kapwa-tao. Di ba? Ilang relasyon na ba ang nasira dahil sa hatian ng mana? Ilang organisasyon na ba ang nasira dahil sa away sa pera, dahil sa pondo? Ilang mga pagkakaibigan na ba ang nasira dahil hindi nagkabayaran ng utang? Yung pera, talagang nagiging mitsa yan ng pagkasira ng mga samahan. Pero pinapaalala sa atin ngayon, wag sana tayong masilaw ng salapi at wag nating ipagpalit ang ugnayan natin sa Diyos at sa kapwa-tao sa pera na pwede mo namang kitain. Wag mong ipagpalit ang iyong ugnayan sa Diyos at sa kapwa sa mga material na bagay. Ganyan pong prinsipyo ko sa buhay, persons over things. Kasi yung mga bagay, pwede mong kitain, pwede mong bilhin uli. Pero yung nasirang relasyon, tandaan ninyo, hindi nyo ito maibabalik kahit sa pamamagitan lang ng pera. Kaya ngayong araw na ito, ipinapaalala sa atin, nasiya sa atin nating muli ang ating kalooban. Ipinagpalit ko na ba ang Diyos sa salapi? Ipinagpalit ko ba ang Diyos sa mga material na bagay? Paano ko ba ginagamit ang kalayaan ko? Pinipili ko ba ang Diyos o tinatalikuran ko siya? Amen. Magsitayo. Habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos, alalahanin natin ng panligtas sa gawain ni Kristo sa kanyang lingkod. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, nawa ay magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga sariling pagdurusa, nawa ay magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, nawa ay maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, nawa ay makaranas ng nakapapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, nawa ay makabahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Panginoong Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Nawa ay pagkalooban mo kami ng pananampalatayang kailangan namin upang makasunod sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mo ang pagganap namin sa pagsasakasalukuyan ng pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang ng kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala ng aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo. Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Ang ngalan mo, Makanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming
mga kasalanan ng sanlibutan. Palad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuli ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na at iniaalik ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan,
upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap, ipagkaloob kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos ng misa, maaaring lumapit ang mga humihiling ng pagbabasbas, lalo na sa kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal. Pumunta lang po sa may sacristy sa gawing kanan ng ating simbahan. Sa mga nais pong magkumpisal, ako po ay uupo doon sa kumpisalan. Maya-maya, hihintayin lang po ako doon sa likod hanggang alas 7:30 po ng umaga ngayon. Muli sa mga nais magkumpisal, upo ako mamaya sa kumpisalan pagkatapos ng mga pagbabasbas hanggang alas 7:30 ngayong umaga. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Iyuko ang inyong ulo, tanggapin ang pagpapala. Ang Diyos, amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat. Pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawan ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulay
Luwalhati ka na